Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayon sa isa nating source na nagmumula sa isang media platform, ang Pilipinas ay dumaraan sa pinakamabilis na transformasyon militar sa buong Timog Silangang Asya. Mula sa isang bansang may magagaan lamang na armas, ito ay nagiging missile-armed frontline power, isang puwersang panlaban na nakaposisyon sa sentro mismo ng West Philippine Sea. Ang pagbabagong ito ay naganap sa panahong patuloy na pinatitindi ng China ang kanilang mapang-api na presensya sa karagatan. Sa pagitan ng taong 2024 at taong 2025, mahigit 230 marahas na insidente sa dagat ang naitala, kabilang ang 70 beses na paggamit ng water cannon sa Ayungin Shoal, sapat upang makapinsala ng barko at makasugat ng mga marinong Pilipino. Batay sa mga satellite na imahe mula sa BBC na inilabas noong huling bahagi ng 2025, nakita ang mga barko ng China na nagsasagawa ng at-sea replenishment operation sa malalayong karagatan. Patunay na handa na ang Beijing para sa matagalang operasyong pandagat, hindi lamang sa karaniwang pagpapatrolya. Kasabay nito, pinabilis ng China ang paggawa ng ika-4 nitong aircraft carrier, habang pinalalakas pa ang kanilang mga base militar at missile placement sa mga islang gaya ng Mischief, Subi, at Fiery Cross Reef. Isang malinaw na babala na hindi na maaaring ipagsawalang bahala ng Maynila. Bilang tugon, tuluyan ng tinalikuran ng Pilipinas ang dating depensang nakatuon sa diplomasya at mga magagaan na puwersa. Sa halip, binubuo nito ang isang historic four-nation missile architecture kasama ang India, Japan, Estados Unidos, at South Korea. Isang pinagsamang depensa na tinatawag ng mga analista bilang vertically integrated missile wall na sumasakop mula Luzon, Palawan, hanggang Batanes. Ang sistemang ito ay pinagsasama ang BrahMos supersonic missiles ng India, Chusam Air Defense ng Japan, mga radar at satellite network ng Estados Unidos, at ang mga platapormang pandagat at panghimpapawid ng South Korea. Ang resulta, isang antas ng deterrent power na hindi pa naabot ng alinmang bansa sa Timog Silangang Asya. Samantala, ang ibang bansa sa rehiyon ay patuloy pa ring nag-a-adjust. Pinalalakas ng Vietnam ang depensa nito ngunit wala pa ring multi-layered integration tulad ng sa Pilipinas. Wala pang long-range strike capability ang Indonesia, habang ang Malaysia at Brunei ay nananatiling maingat at limitado ang kapasidad militar. Maging ang Taiwan, bagaman mas may armas, ay wala pa ring sistemang pinagsasanib ng 4 na bansa tulad ng Pilipinas. Sa madaling sabi, nakatalo ng ilang antas ang Pilipinas kumpara sa mga karatig nito. Dahil sa pagtatatag ng isang Indo-Pacific Anti-Access Area Denial Grid na sumusunod sa pinakabagong doktrina ng makabagong digmaan. Tulad ng sinabi ni Hal Brands, missiles, not ships, will decide the next conflict. At sa pagkakataong ito, malinaw na nasa unahan ang Pilipinas. Kinilala pa ito ni Admiral Samuel Paparo, na nagsabing ang Pilipinas ay umaayon na sa hinaharap na labanan. Long range, precision guided, and fully networked.
Sa ilalim ng bagong doktrinang ito, ang Pilipinas ay hindi na lamang umaasa sa diplomasya o reaksyon sa agresyon. Ito ngayon ay isang regional disruptor, isang puwersang may kakayahang magpataw ng gastos, magbago ng estratehiya ng karibal, at magkomplikado sa kalkulasyon ng Beijing sa South China Sea. Dahil dito, ang ating bansa ay pumasok sa isang bagong yugto. Hindi na panahon ng kahinaan, kundi ng deterrence, kumpiyansa, at kakayahang ipagtanggol ang sariling karagatan ng may katumpakan at lakas. Kasabay ng lumalawak na presensya ng China sa West Philippine Sea, na may higit 370 barko at 7 artipisyal na isla na puno ng radar, runway, at missile battery. Kung kaya't nagkaroon ng malaking pagbabago sa doktrinang militar ang Pilipinas. Noong 2025, umabot sa 288 na bilyong piso ang budget ng AFP, at halos 80% nito ay inilaan sa external defense, isang makasaysayang pag-arangkada mula sa dekadang pagtutok sa counterinsurgency. Ngayon, layunin na ng AFP hindi lamang ang tumugon sa panghihimasok kundi ang pigilan ito sa pamamagitan ng credible deterrence. Ang pag-atake ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas noong Marso taong 2025 na nakasugat ng 4 na Pilipinong tripulante, ang nagpasimula ng mabilis na pagbili ng Pilipinas ng mga air defense at coastal missile systems. Tulad ng sabi ng eksperto na si Gregory Polang, China escalates because it can, the Philippines is now making sure it can. Kaya't itinayo ang tinatawag na missile wall, isang arkitekturang depensa na ginawa hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pangangailangan. Mula sa India, nakuha ng Pilipinas ang BrahMos supersonic missile, may saklaw na 270 hanggang 450 kilometro at bilis na halos Mach 3. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng armed forces ng kakayahang umatake sa mga hostile warships bago pa man ito makapasok sa ating karagatan. Mula naman sa Japan, darating ang Type 03 Chusam Air Defense System. Isang modernong panangga laban sa eroplano, drone, at cruise missiles. Habang ang Estados Unidos ay nagbigay ng matatag na backbone, na tulad ng radar, satellite, at command and control network na nagdurugtong sa lahat ng sistemang ito. At sa South Korea, nagmumula ang ating mga bagong barko, jet fighter, at rocket systems na nagbibigay sa armed forces ng mas mataas na antas ng mobility at kakayahang makipaglaban sa dagat at himpapawid. Pinagsama-sama, ang 4 na halijing ito, India, Japan, Estados Unidos, at South Korea, ang bumubuo sa tinatawag ngayong Philippine Missile Wall, isang multi-domain defense network na nagpapahirap at nagpapabagal sa anumang tangkang agresyon ng China sa ating karagatan. Isang depensang idinisenyo hindi upang mag-udyok ng digmaan, kundi upang pigilan ito, sa pamamagitan ng pagpapakita na ang anumang pagtatangka ay magiging sobrang mapanganib, magastos, at walang saysay.